Hey guys, so ngayon i-discuss natin yung ating naging trade sa dogs kaninang madaling araw, no? Actually, medyo antok pa nga ako. So, kagabi hanggang kaninang madaling araw nag-trade tayo. Anyways, ito, pag-usapan na natin, palaki natin yung ating monitor. So, kung mapapansin nyo guys, nag-enter tayo ng short position dito kay dogs, no? Kasi we're expecting dogs na bumaba nga kasi napaka-negative ng news about Telegram, no? And alam naman natin na si dogs ay umiikot din sa Telegram, no? So, I'm expecting na okay, bababa yung presyo nito. Kaya nag-enter tayo dito ng ating short position sa dogs, okay? Pero anong nangyari? Totoo, bumaba nga yung presyo pero hindi rin nagtagal, no? Tumaas rin agad yung presyo. Kaya napilitan tayong mag-cut loss at around this area. And sa trade na ito, natalo tayo ng around $3, no? Pero nag-re-enter ulit tayo dito guys. Pumasok ulit tayo sa market at around these areas and umakyat ng umakyat yung presyo ni dogs. Around these levels guys, ang kinikita na natin nun mga nasa $30 na pero hindi pa rin ako nag-take profit kasi I'm expecting na pataas pa nga yung presyo. Greedy. Pero ayun na nga guys, hinintay natin na mag-retest and nung nag-retest siya, nagdagdag tayo ng ating position dito kay dogs. Okay? Tapos no, nung nagdagdag na tayo ng ating position, napapansin ko na parang pababa na naman yung presyo ni dogs. So at this area, napilitan na tayo mag-take profit. Okay? Sa trade na ito, kumita tayo ng $10. And then after that, I'm expecting dogs na tataas pa rin. So nag-enter na naman tayo ng long position dito. Ano? Binili natin siya at these areas. Tapos bumaba na naman yung presyo. Dinagdagan na naman natin yung ating position at around these areas. Okay? Pero ang nangyari, pababa pa rin talaga yung presyo ni dogs. Kaya sabi ko, sige, wag na nating ilaban yung ating long position. Cut na lang tayo, no? So, ayan, nag-cut tayo and nanalo pa rin naman tayo ng $0.06. Okay. Tapos, kung mapapansin nyo, at these areas, nag-re-enter na naman ako. Ayan. Ang position natin dito is sell short, no? So, nag-sell short order na tayo dito and bumaba yung presyo ni dogs. Tapos, dito tayo nagbenta. Okay. So, sa area na ito, nanalo tayo ng around $5. Okay, so kung susumahin, $10 doon sa kabila, eto, $10 plus around $5 dito. So, more or less, nanalo lang tayo ng around $15 to $16, no? And, ayun na nga guys, doon na tayo napa-exit kasi sobrang antok na tayo nito, no? That's around 5 a.m. Putol-putol yung tulog natin itong mga trade na ito kaya tinigil ko na yung pagte-trade. Sabi ko, okay, tama na, bukas naman. So, eto na nga guys, ngayon, nag-enter na naman tayo ng order natin dito kay dogs, no? Nagkaroon tayo ng hedging mode dito. Anong ibig sabihin ng hedging mode? Ibig sabihin, mag-open ka ng position, ng short position, and at the same time, mag-open ka rin ng long position. And kung saan man sa dalawang yun, ang unang matrigger, yun yung iti-trade mo. So, eto na nga guys, no? Nag-open na tayo ng short position dito kasi ito na yung unang na-trigger. And i-observe natin anong mangyayari sa trade na ito after a few hours or after a few minutes. Okay? So, yun yung naging trade natin dito kay dogs, no? Now, para naman doon guys sa mga taong nagbenta ng kanilang dogs and nag-let go ng kanilang dogs, no? Yung mga airdrop nila na dogs, benenta agad nila. Be honest, nasasayangan ako sa inyo guys kasi kung airdrop yan and kung wala naman kayong ginastos sa mga airdrop na yan, sana hinold nyo na lang kasi may potential kasi itong dogs. Alam nyo kasi guys, yung issue na kinakaharap ngayon ng Telegram or ng founder ng Telegram ay labas naman sa kung anong meron sa Toncoin and kung anong meron sa dogs. Okay? Umiikot lang talaga dun yung transaction pero magkaibang entity. Parang i-consider nyo na lang din yung Binance, kumbaga. Na even though nakulong yung founder ng Binance, no? Nakulong yung or nagkaroon ng kaso yung founder ng Binance, pero yung Binance pa rin hanggang ngayon, umiikot pa rin, no? Circulating pa rin. Pwede ka pa rin mag-trend ng BNB, pwede ka pa rin mag-trend ng kahit anong coins. Kasi nga, iba yung kaso nung Binance na founder and iba rin naman yung entity or yung Binance itself, no? So dito ngayon guys sa Telegram, iba yung kaso ng founder ng Telegram and iba rin naman ngayon yung magiging
epekto nito sa Toncoin and iba rin yung magiging epekto nito sa dogs. Kaya kung mapapansin nyo guys, wala masyadong ganap na nangyari dito sa market. Parang kalma lang sila, no? Kasi siguro yung mga investors na ito or yung mga traders na ito, naiintindihan nila na yung Telegram ay magkaiba sa Toncoin and magkaiba sa dogs, no? Kaya hindi masyadong naging ganun kalaki yung bagsakan na nangyari. Kaya dun sa mga nakakuha ng airdrop tapos nilet go lang nila, sobrang sayang. Kasi kung ako sa inyo guys, sinintay nyo na lang yung tamang pagkakataon na i-trade siya, no? Kasi may mga ganitong instances guys, o na pwede mo pa siyang i-trade, no? And sayang kung na-let go mo lang siya dahil lang sa fear. So, ayun. Yun yung naging trade natin. And yeah, anyways, i-observe na lang natin anong mangyayari dito kay dogs. And i-update ko kayo guys after a few hours or maybe bukas kung ano man maging update nito. So, yun lang guys. Again, trade at your own risk. Yung mga ganitong klase ng coins or yung mga ganitong klase ng meme coins ay hindi dapat sineseryoso masyado, no? Maglagay ka lang ng amount ng money na kaya mong mapatalo. So, that's it for now. Thank you so much for watching. Have a great day. Peace out.